mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listre, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon sa kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Huling araw ngayon ng Abril, bukas Mayo na. Ang bilis talaga ng panahon. At salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa salita ng Diyos, salita ng buhay, dito sa ating TV Maria. God bless you all po. Ngayon, ano naman po ang mensahe ng ating butihing Panginoon para sa atin mula sa Ebanghelyo? Alam niyo kung minsan, nakakatanggap tayo ng regalo.
tao lamang tayo. Siyempre, bubuksan natin ang regalo. Ay, ano ba naman ito? Ay, ano ba ito? Ay, ano, meron na ako nito. Naku, hindi ko gusto ito. Pero may mga pagkakataon na pag binuksan natin ang regalo, wow! Yan talaga, kailangan ko. Naku, salamat na lamang at binigyan ako ng ganito. Sa Ebanghelyo, ganyan na nangyayari. May regalo ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At ano ang kanyang regalo na kailangan nila? Ito ay sa Ingles, peace. Sa Tagalog, kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Bakit kanyo? Hindi ba katatapos lang ng pasyon ng Panginoon na itong mga alagad na ito ay nagtakbuhan, iniwan ng Panginoon, habang siya naghihirap, nagpapakasakit, nagtago sila, natakot sila. At ngayon, nung ang Panginoon ay muling nabuhay at narinig nila ang balita, aba, buhay ang Panginoon, nakita namin, buhay ang Panginoon, ay nagkaroon sila ng takot. Nagkaroon sila ng hiya. Anong hihaharap natin sa Panginoon? Anong sasabihin natin sa Kanya? Na kung kailangan niya tayo kailangan, iniwan natin siya, nagtakbuhan tayo, nagtago tayo, pinabayaan natin siya. Kaya naguguluhan sila. Ang Panginoon, hindi benggador. Ang Panginoon, maunawain, mapagmahal, at mapagpatawad. Kaya, nang bumalik siya sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ito ay ako lamang ang makapagbibigay, sapagkat ang mundo hindi marunong magbigay ng kapayapaan. Ang alam lang ng mundo, kaguluhan, digmaan, hidwaan, siraan. Pero ako, ang bigay ko sa inyo, kapanatagan ng kalooban, peace of mind, heart, soul, spirit, and body. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled or afraid. Huwag kayong bumigay sa takot. Huwag kayong bumigay sa anumang problema o trouble sa buhay. Mas malakas ako kaysa anumang problema ninyo. Kaya pwede kayong manawagan sa akin. Pwede kayong humingi ng tulong sa akin. Pwede kayong tumawag sa akin anytime. At sa oras na kayo tumawag, andyan ako. Kaya walang dahilan kung bakit kayo dapat matakot. Diba? Nung bata pa ako, lagi ko sinasabi ito, pag biglang kumukulog, kidlat, Nay! Takbo agad ang nanay ko. Bakit anak? Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Andito ako. Ganyan din. Do not let your hearts be troubled. Huwag hayaan ang puso na mabagabag. Bakit? Ang Panginoon ay naninirahan sa atin at dala niya ang kanyang kapangyarihan, pagmamahal. Kung paano niya pinatahimik ang mabagyong dagat, ganyan din kaya niyang patahimikin ang ating magulong isipan, ang ating masilimuot na mga damdamin, sapagkat siya ay Panginoon ng kapayapaan. Sa Ebanghelyo, nagpapaalam din ang Panginoon sapagkat tapos na ang kanyang misyon, babalik na siya sa Ama. Pero, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Matuwa kayo na ako ay babalik sa Ama sapagkat doon ako galing. Pero, huwag kayong mag-alala sapagkat makakasama ko kayo balang araw doon sa kaharian ng langit. Ang kailangan lamang malaman, at ito ang inyong ipalaganap, ay mahal ko ang Ama. Mahal ko ang Ama sa langit. Sinusunod ko lagi ang kalooban ng Diyos Ama sa langit na aking Ama. At kung anuman ang iutos sa akin ng Ama, ay tinutupad ko. Ano ngayon ang pahabilin sa atin ng Panginoon? Una, tanggapin ang handog na kapayapaan ng Panginoon. Kailangan natin yan. Kung minsan magulo ang pamilya, magulo ang relationships, and so on. Sa opisina, sa bahay, sa trabaho, o kung saan man. Kailangan natin ng kapayapaang dulot ng Panginoon. At pag may gulo na dumarating sa atin, sabi natin, Lord, offer ko ito sa iyo. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya ito. Pero kasama kita, kakayanin ko. In your name, Jesus. At tayo raw ay dapat magpasalamat
sa pagbibigay sa atin ng Ama kay Kristo Jesus na naging tagapagligtas natin. Sundin natin siya. Matuwa tayo sa Kanya, manawagan tayo sa Kanya, at lagi nating isaisip siya na siya ay nasa ating puso, diwa at damdamin 24/7, handang tumulong at handang ihatid tayo balang araw sa piling ng Ama na ating susundin din katulad ni Kristo. Lord, not my will, but your will be done. Amen.